Hello Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Gemini. At so, paunang mensahe ninyo would be for general life. Ayan, so kunin natin ito. So, this is Magician. This is a new beginning energy. No? So, meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay ninyo rito and maaaring sa iba't ibang parte yan ng buhay ninyo. Depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng may bagong relasyon, pwedeng bagong level ng commitment ninyo sa inyong person, pwedeng pwedeng negosyo ito, 'di ba? Baka magiging entrepreneur na kayo. It could be anything, no? Nasisimulan ninyo dito na ito yung ninyo, ito yung dream ninyo. Ito yung road to road to achieving your goals, no? You are on the road to achieving or reaching for your dreams, no? Yun ang gagawin ninyo sa ngayon. Kasi kung dati nagpo-procrastinate lang kayo, 'di ba? Hindi kayo sigurado, nagdadalawang isip kayo, yung gano'n. Pero ngayon, sigurado na kayo, no? Na yung mga opportunities around you ngayon, sigurado na kayo na ito ay makakatulong sa'yo para marating ninyo kung ano yung gusto ninyong marating. Kaya magte-take action na kayo. So, next message ninyo is for your money, career, and finances. And we have Page of Swords. Ayan. So, may pinag-aaralan kayo, Gemini. Mag-aaral kayo rito. Maaaring magre-research kayo on how to manage your money, how to manage your finances, or paano ninyo papatakuhin ang negosyo ninyo, something like that. And this is an exciting period sa buhay ng iba sa inyo, Gemini, kasi definitely meron ditong magsisimula ng bago, baka mayroong mga bagong ideas, may mga bagong ambisyon, may mga bagong oportunidad for bagong proyekto, trabaho, negosyo, 'di ba? Yung mga ganon. Kaya this is exciting. Kasi kung ano man itong kunyari mga impormasyon din, mga pag-aaralan ninyo, mga knowledge that you are going to gather sa ngayon, you are definitely going to execute that. You're definitely going to apply that, sa inyong sitwasyon. Kaya good luck sa iyo. So, pagdating sa inyong relationships, we have Hanged Man. Ayan. So, si Hanged Man is about stagnant energy, no? This is a stagnant energy. There is some kind of a pause sa mga nangyayari sa buhay ninyo. This is a time na kailangan ninyong magpasensya. Kailangan ng iba yung pasensya. This is the time that you need some kind of introspection and reflection, no? Dahil maaaring yun ang kailangan ninyong gawin para sa mas ikakabuti ng inyong relationship. Baka kailangan ninyo na mag-step back muna ng kahit saglit lang, no, sa relationship ninyo. At wag muna ninyong isipin yung problema kung mayroong problema. Kailangan ninyong mag-re-evaluate sa ngayon. Now, maybe this is the time that you need to re-evaluate the situation ng inyong relasyon para mas ma-improve ninyo yung inyong samahan, mas maging matatag ang inyong samahan. So, ngayon kailangan na pagmuni-munihan, re-evaluate ninyo what is happening, 'di ba, sa relationship ninyo para na makapag-diskarte ka. What are the things na kailangan mo? Baka kulang kayo ng quality time, no, sa person ninyo. Pwedeng ganon. Or kung ano man ang nakikita ninyong posible na napapansin ninyong parang hindi ito maganda, no? So ngayon, mapagmuni-munihan muna ninyo, pag-isipan ninyong mabuti, tignan ninyo ano nagiging epekto ng mga ginagawa ninyo lately or ano yung mga kulang, no? Ano mga dapat ninyong gawan para muling mabuhay yung passion, yung exciting, yung fire, no, sa inyong relationship. So, final messages ni Gemini, here and now. Ayan. So, baka ang iba sa inyo, no, nakakalimot, no, na ang pinakamahalagang period sa buhay natin ay yung ngayon. Kaya kailangan na dito tayo mag-focus, no? Dito kayo mag-focus sa kung ano mga nangyayari sa ngayon, ano mga bagay
situations na nag-unfold sa buhay ninyo right at this time, at wag na kayong mag-focus doon sa kung ano ang nakaraan na, because tapos na yon, wala nang epekto yon, wala nang halaga yon sa ngayon, 'di ba? Kasi it's done, wala na kayong control over that. At if you are also going to focus more on preparing for the future or planning for the future, parang impractical din, 'di ba, na magfo-focus kayo ng bonggang-bongga doon sa kung ano ang paparating na we don't even know what is coming, 'di ba, towards you. Kaya ang panawagan sa inyo ngayon, be here, no? And now, 'di ba? Be in the here and now, kasi dito marami kang magagawa, marami kang changes na pwedeng gawin, pwede mong improve ang sitwasyon ninyo sa ngayon, marami kayong pwedeng improvement na pwedeng gawin, no? Right at this moment, 'di ba? So what else? We have a change in the wind. Ayan. So meron ditong some of you, no, are having a cold feet, no, sa ngayon. Baka meron kayong plano na, pinagplanuhan nyo na in the past, and then ngayon, parang baka nagbabago ang isip ninyo towards that. Parang, yun, parang hindi nyo na to gustong gawin, parang hindi nyo na to gustong i-pursue, something like that. O kung ano man ang sitwasyon na ito. So, there is a change, no, sa mga kaganapan sa buhay ninyo sa ngayon. At maaaring yung mga pagbabago ito depende sa inyong sitwasyon. It could be kunyari sa relationship, it could be changing in your relationship dynamics. Pwede rin na ang iba sa inyo rito is also going to change. Siguro baka may relocation, a change of place of residence, something like that, no? So, posible na mayroong mga ganong kaganapan sa buhay ninyo at this time. So, there could be a lot of movement happening dito. Baka mayroong mga pagbabago kayong gagawin, baka meron kayong mga adjustments na gagawin, something like that. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.